Mainit na balita. Nagagalaitin nga po yung ilang congressman doon, Kong. Bakit? Kasi nga hindi dumating. Ang gusto nila, ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman, ni dating Pangulong Digong. Uy, ano kinalaman ng abogado? Kasi at least meron na niyang sapat na kabatiran yung abogado kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kliyente, Kong. Hindi ganun yun. Hindi ba? Ang abogado, Oh. kapag yan ay in-engage ng isang kliyente, ahente lang siya. Yun, tama. Representative lang siya. Ano man ang kanyang isusulat nang galing doon sa principal. O bakit niya yung pagagalitan yung abogado? Yung abogado, ahente lang. Opo, tama Parang kayo. siya yung messenger. Ha? Do not shoot the messenger, sabi niya. No? Tama. Yung message ang importante. Yung message galing doon sa principal. O, yun ang sagutin nila. Alam mo, Nelson, Jen, kung halimbawa ito sa tunay na korte, Ay, nako, oho. hindi po pwede itong ganito eh. Kung sa proper court, Kong. Wala. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit baka nga pwedeng nalang gawin yun, Kong. So, hindi ka pala korte. Hindi po sila Oo, korte, Kong. ba't nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano. Diba, hindi dumating si Pangulong Duterte Oo. doon sa patawag ng Quadcom, hindi ba? Kahapon eh. Opo, nagagalaitin nga po yung ilang congressman doon, Kong. Bakit? Kasi nga hindi dumating. Ang gusto nila, ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman, ni dating Pangulong Digong. Uy, ano kinalaman ng abogado? Kasi siyempre daw anya, doon nga ako, natataka nga ako. Doon siyempre niya, kapag sinabing ng kanyang kliyente, at least meron na niyang sapat na kabatiran yung abogado kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kliyente, Kong. Hindi ganun yun. Hindi ba? Ang abogado, Oh. kapag yan ay in-engage ng isang kliyente, ahente lang siya. Yun, tama. Representative lang siya. Ano man ang kanyang isusulat nang galing doon sa principal. Yes, sa kanyang kliyente. Ang ipinagsisintir nila yata kasi doon sa unang sulat, sang-ayon sa pagkakasulat ng abogado ni dating Pangulong Duterte, ay ipagpaumanhin po ninyo at hindi makakadalo ang aking kliyente sang-ayon sa kanya sapagkat kailangan niyang magpahinga dahil kagagaling niya lamang po sa Maynila. Yan. Hayaan po ninyo sa mga susunod na pagdinig, kami po ay dadalo. Parang ganon. Tama po, tama po. So, yung sulat na yon nanggaling sa principal. Meaning to say, si Pangulong Duterte. Tama po. Ngayon, sumulat uli ngayon sapagkat umaasa nga dahil nga sa commitment na sa mga susunod na pagdinig, dadalo, hindi dumating, may kalakip na naman na sulat. Na dito sa sulat na nito ay sinabi, kami po ay sang-ayon po sa pakikipag-usap ko sa aking principal, sa aking kliyente, ay hindi po siya makadadalo dahil po sa mga sumusunod na mga kadahilanan. Yan. O ano ba yung sinabi niya, Jen? Well, Ang sinabi niya doon, hindi siya naniniwala Meron siyang inilinyang mga dahilan. Yes. opo, Ngayon, opo. kaya natin sinasabi yon, ang abogado, nagawa niya yung sulat na yon, base rin doon sa kanyang pahayag ng kanyang kliyente. doon sa kautusan na ibinigay o pahayag ng kanyang kliyente, ito nga yung dating Pangulo. Rodrigo Duterte. Yes po, tama kayo. Ngayon, nakapaglatag sila ng kadahilanan. Ang una yata ang kadahilanan, ito, nabasa ko lang yung dyaryo. Sabihin mo kung nagkakamali ako, hindi. Sa dyaryo ko lang nakuha ito. ang unang dahilan ay nakalagay, the former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Okay, opo. Itagalog mo yun, Nelson. Doubt, merong May pagdududa. Oo, kung totoong merong pakay ang Quadcom na gumawa ng batas. Hindi ganun eh. Kayo naman i-translate nyo ng mahusay. Ulitin niyo ko, hindi namin masyadong naintindihan.
iinit na naman ang ulo ko pag ganyan ng ano eh. Pag sinabi ko, unawaan nyo ng mabuti. Sige po, sige. Sabi niya, Aha. he is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Pala, oo. Na siya ay duda sa integridad Integridad ng ng Quadcom sa layo sa paggawa nung Kulang kulang nga eh. Yung ano ba yung probity sa Meron Tagalog? siyang pag-aalinlangan at pagdududa sa integridad. Yan, ng Quadcom. Independence. Anong independence sa Yung Tagalog? kanyang pagiging malaya. At sa kanyang pagiging malaya, ano yung probity sa Tagalog? Edward? Probity. Ano yan, pagka-December yan dyan. Hinihintay namin yan eh. Bakit pagka-December? Probity. Hindi ba ko, ano ba yan, probity. Mas mga Tagalog, English na lang kong. Kasi tatlong ano eh. So, pinagsama-samang ano kasi, yung kakayahan, katapatan, yun din eh. At walang pagkiling. Yung mga ganyan. Walang kinikilingan. So, may pagdududa sa integridad, sa pagiging malaya, at katapatan, at walang pagtatangging na pagsasagawa ng legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang unang sinabi niya. Opo. Sapagkat sabi niya, ito'y ginagawit nyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. Yan. O ginagamit nyo lang na isang kaparaanan. Isang stratagem. Pang ganon, ano? Strategiya. No? Oo. Instrumento. Para lamang siya ay inyong i-indict, i-charge. Ganon, Kasuhan. Kasuhan sa krimen na hindi niya ginawa. Yun ang una. Bakit niya yung pagagalitan yung abogado? Alam niyo kung naging pagtatalo nga yan eh, kasi merong isang abogado na, isa rin si Congressman Kate Flores ata, tumutol siya eh, na, Your Honor, kasi abogado lang naman yan eh, ano ba sasabihin niya? Kasi yun ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. Bakit siya ang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang kliyente? Oo nga, alam niya, sa abogado siya. Opo. Wag mo, yung abogado, ahente lang. Opo. Tama Parang kayo. siya yung messenger. Do not shoot the messenger, sabi niya. No? Tama. Yung message ang importante. Yung message galing doon sa principal. Yun ang sagutin nila. Wala na po akong, parang, hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan eh. Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at mapagtitiwala ang pagdinig kung ang pag-uusapan ay in aid of legislation. Sapagkat gagamitin nyo lamang po yan, nakaparaanan, para ako po'y asuntuhin ninyo sa mga krimen na kailanman ay hindi ko ginawa. Opo. Yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. At pagkatapos, sinabi niya, dalawa sa mga member ng Quadcom na chairman, binanggit, Hindi ko kilala itong dalawa eh. Congressman Abante, kilala niyo ba ito? Kilala ko po yan, Kong. Congressman Fernandez. Nakalista na po sa akin yan, Kong. Nilista ko yung mga yan. Sabi niya, they have been vocal in their position that Duterte should be held liable for the crime of willful killing. Nako, ang tindi nung kanyang statement. Under Section 6 of Republic Act 9851. Yung 9851, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Yun pa rin nakapaloob. Genocide and other crimes against humanity. At sinabi pa nila na yung mga krimen na nabanggit ay klarong-klaro. Sa mga tweet, parang bias na nga naman sila. May na-prejudge Nakapagbigay ka na ng deklarasyon eh. Na may kasalanan talaga. And the former president should be held responsible for the crimes. So, bakit pa siya pupunta ron? Meron ka ng prejudgment eh. May naunang na silang desisyon na eh. Alam mo, Nelson, Jen, kung halimbawa ito'y sa tunay na korte, Ay, nako, hindi po pwede itong ganito eh. Kung sa proper court, Kong, wala. Merong kategoryan, merong yung mga abogado, meron silang ginagamit na isang technical phrase eh.
yung the called neutrality of an impartial judge. Yung Okay. pagka ginamit mo yan, ang mga example niyan pag tiningnan mo, pati yung suot mo Opo. pati yung pagtingin mo dun sa akusado, Aha. pati yung pananalita mo, kinakailangang magpakaingat-ingat ka para hindi ka mabahiran ng kahit anong bias na maaring Ang pagkiling sa isang panig. maaring kumikiling ka sa isang panig laban sa isang panig. Tama po. Yun ang called neutrality of an impartial judge. Itagalog mo nga yun, madali ito Cold neutrality. The called neutrality of an impartial judge. Pagka Hindi mo alam ang cold, malamig. sipon. Malamig na parang wala kinikindihan yung neutral eh. Anong klase naman pagpapalima? Neutral. Ito ulitin ko Nasa the gitna. called neutrality of an impartial judge. Yun ang parametro. Yun ang sukatan. Magpakaingat-ingat ka. Na isang walang pinapanigang hukom. Ang totoo di ba? niyan, pati pananamit mo Ganun ho. Halimbawa, talagang yung pinakamaingat na kaparaanan para hindi ka, kahit sa anong kaparaanan, ay makakitaan ka ng pagpanig sa bawat isa. Walang kaduda-duda dapat. Kapag halimbawa, kilala mo naman ito, sino ba itong Congressman na Banting sinasabi nila? At Congressman Fernandez, pareho ko namang hindi kabisado kung sino itong mga ito. Makakakilala ko yan, Kong. Kilala mo? Ay, kilala ko po Okay. yan. Nilista ko na po mga pangalan ng mga yan. Hindi siya po pwede din sa court neutrality of an impartial judge. Hindi, mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang aksyon mo Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka dito nagpahayag ka na liable ka itong dating Pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit baka nga pwedeng nalang gawin yun, Kong. So hindi ka pala korte? Hindi po sila Oo, korte, Kong. ba't nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman.